Isang araw, sa taas ng puno na malapit sa bundok, pinagmamasdan ni Unggoy ang kanyang paboritong bulaklak habang kumakain ng isang saging. Ang ganda-ganda talaga ng bulaklak na iyon. Gusto ko siyang pagmasdan araw-araw. Wika ni Unggoy sa niyang sarili. Pagkatapos niyang kumain, tinapon ni Unggoy ang balat ng saging sa lupa at humiga sa kanyang sanga. Nakita ito ni Paru-Paro at linapitan niya si Unggoy. Unggoy, napansin kong nahulog ang balat ng saging na iyong kinain sa lupa. Ang sabi nito. Naku, sadya iyan, Paru-Paro. Lagi kong itinatapon ang mga pagkain ko sa lupa. Wika ni Unggoy. Kaya pala ang daming basura dito. Hindi mo dapat basta-basta lamang tinatapon ng basura mo kung saan-saan lamang, Unggoy. Maaari kang makadulot ng trahedya. Meron naman mga basura malapit dito Doon mo na nang itapon ang mga basura mo. Paliwanag ni Paru-Paro. Hay naku, Paru-Paro, tigilan mo nga ako. Ang tagal-tagal ko nang ginagawa iyan. Wala namang nangyayaring masama Galit na sagot ni Unggoy. Umalis ka na nga, sinisira mong araw ko. Dagdag pa nito. Lumipad si Paru-Paro palayo ng walang himik. Isang madilim na gabi, habang natutulog si Unggoy sa taas ng kanyang puno, ay biglang bumuhos ang malakas na ulan. Hindi na lamang niya ito pinansin at sinubukan muling matulog. Ngunit sa halip na makatulog, ay napatayo pa si Unggoy dahil sa may bigla siyang narinig na malakas na tunog. Nagsimulang manginig ang kanyang puno at muntik na siyang mahulog. Napatalikod siya at nabigla na lamang sa kanyang nakita. Lupang bumubuhos pababa mula sa bundok. Isang landslide! Wala nang magawa si Unggoy kung hindi ang sumigaw. Tulong! Tulungan ninyo ako! Sigaw niya. Tumumba ang kanyang puno at nahimatay si Unggoy. Ito ang resulta ng pagtatapon mo ng iyong basura sa kalikasan, Unggoy. Ito ang trahedyang aking sinasabi sa iyo. Paliwanag ni Paru-Paro. Napansin ni Unggoy ang lupa kung saan dapat ay nakatanim ang kanyang paboritong bulaklak. Natabunan ito ng lupa at basura. Paru-Paro, patawad. Patawadin mo sana ako sa aking kasalanan ng aking nagawa. Magbabago na ako. Hindi na ako magtatapon ng basura sa kapaligiran. Umiiyak na makaawa ni Unggoy. Kung kaya mo magbago, Unggoy, at hindi mo na talaga ito gagawin pa ulit, pinapatawad na kita. Pero tulungan mo ako at ang iba pang mga hayop para muli mabigyan ng buhay ang ating tahanan para patawarin ka rin ni Inang Kalikasan. Simula noon ay hindi na muling nagtapon si Unggoy ng basura kung saan-saan na lamang. At unti-unting muling nabigyang buhay ang kanilang tirahan. Malinis at mapayapa kung saan sa isang bahagi nito ay tumubo ang mahigit 100 bulaklak. Mga bulaklak na kapareho ng paborito ni Unggoy. Ikang ng mga matatanda, kung ano ang itinanim ay siya ring aanihin. Sa kwentong ito, matututunan ng pagtatanim na mabuting gawa nang sa gayon ay magiging mabuti rin ang bunga. Ang pagtanggap natin sa mga panauhin ay kaiba kaysa sa ibang nasyon. Ito ay bahagi na ng ating kultura. Dahil dito, nakapagtanim tayo ng mabubuting gawa sa ibang tao. At ang kasunod na nito ay ang mabubuting bunga.